Napamaang na lang ako nang basta na lang akong bitawan ni Marcus pagkapasok namin sa bahay nito. Mabuti na lang at nasalo ako ng sofa dahil kung hindi baka nabalian pa ako ng buto. Lihim kong tiningnan ng masama ang binata na ngayon ay nakatingala sa kisame habang nakapamewang at nagpapakawala ng malalim na paghinga. May problema po ba kayo sa kisame, sir? Agaw atensyon ko dito. Where have you been, Marimar? At bakit kasama mo si Rafael? Nanlilisik ang mga matang baling sa akin ni Marcus na ikinagulat ko pa. Sandali akong natigilan. Ano pa kasing problema nitong si sir? Napakunot-noo ako. Kayo sir, bakit kasama niyo po si Ma'am Amy? Balik tanong ko dito. Hindi naman siguro masama magtanong dahil nagagawa nga nitong itanong sa akin ang anumang gusto nitong tanungin. Kaya pwede ko rin naman siguro gawin yun. Napabuntong hininga ako. Naalala ko bigla ang sakit na bigla kong naramdaman kanina nung hindi ako kampihan ng binata. Pakiramdam ko ay muling bumalik ang sakit na yun at anumang oras ay maluluhan na naman ako. Agad akong nag-iwas ng tingin para mapigilan ko ang aking luha. Narinig ko naman bigla ang mahina nitong pagtawa. Of course, she's my girlfriend. Umiwas naman ako dito ng tingin. Hindi ko alam kung bakit parang may matulis na bagay na biglang tumama sa aking puso dahil sa sinabi nito. Alam ko naman kasi nakasintahan nito si Ma'am Amy pero kailangan pa bang ipamukha nito yun sa akin? Napabuntong hininga na lang ako. Nasasaktan ako sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ako dapat masaktan dahil wala naman akong karapatan. Sinimulan kong pakalmahin ang aking sarili. Kaibigan ko naman si Rafael, sir. Wika ko naman dito sa mahinang boses. Narinig ko ang pagbuga ng hangin ng binata. Halata sa paghinga nito ang pagtitimpi ng inis. Do you really have the right to talk back? How come? Saan mo nakilalang pinsang ko? Sunod-sunod na tanong nito. Pero isa lang ang naintindihan ko. Napatingin ako kay sir at napangiti. Pinsan mo si Rafael, sir? Ngayon ay alam ko na kung bakit parang magkakilala ang mga ito. Tumawa naman ng may pang-iinsulto ang binata. Are you really that happy to utter my cousin's name? Magsama kayo! Galit na sigaw nito bago ako iniwan sa may sala. Naglakad na ito papunta sa kwarto nito. Natitigilan naman na sinundan ko na lang ito ng tingin. Marcus' point of view. Rafael? What is he doing here? Hindi ko alam kung bakit naaapektuhan ako sa biglaang pagdating nito. He is actually not doing anything, but I feel so uneasy now. I can't forget the way he looked at my maid and how my maid smiled at him. Hello, Mom. May iritable sa boses na bungad ko kay Mom nang tumunog ang aking cellphone at tumawag ito. I can't control myself. Are you mad with me, son? Tanong ni Mom sa kabilang linya na halata sa boses na nagulat ito sa tono ng aking boses. I'm sorry, Mom. I'm not mad at you. Wala lang po ako sa mood. Malumanay na wika ko sa aking ina. Narinig ko naman ang bahagyang pagtawa ni Mom sa kabilang linya na nakapagpakunot noo sa akin. What made you pissed off, son? Parang pinipigilan pa ni Mom ang pagtawa mula sa kabilang linya. Does she have any idea what made me piss off? Mom? Are you the one who sent Rafael here? Hindi na itago ang inis na tanong ko kay Mom. Narinig ko naman ang pagpapakawala nito ng malakas na tawa. Nainis akong lalo dahil doon. Of course not, Marcus. He has his own foot and brain, so I didn't send him there. He has his own decision to be there. Natatawa pa na wika ni Mom. Napabuntong hininga ako. I don't believe her. Mom, please. Okay, fine. Sinabi ko lang naman sa pinsan mo na samahan ka dyan sa bahay mo habang nasa States ako. That's all. Paliwanag nito. But I don't need a chaperone, Mom. And Marimar's here. The maid is enough. Giit ko pa. I remember, son. Rafael accepted my offer to be with you because he likes Marimar. He has plans to court your lovely maid. Sabi pa ni Mom na para bang kinikilig ito. What?
No, Mom! Agad na reaksyon ko na ikinatahimik ng aking ina sa kabilang linya. Napakunot noo ako at bigla ay naisip ang naging reaksyon. Why am I against them? What's with me? Narinig ko pa si Mom na natatawa. Why not, son? Are you against them? Or you just don't want because you like Marimar for you? Sunod-sunod na tanong ni Mom sa kabilang linya na para bang excited pa ito. Mom, I'm not against them. Ayoko lang na maapektuhan ng trabaho ni Marimar because of her personal affair. Paliwanag ko. Really, Marcus? Is that only the reason? Hindi kumbinsido na tanong sa akin ni Mom. What is she trying to do? Napakunot noo ako at napaisip. Napabuntong hininga ako pagkatapos. I get it. You like Marimar for me. But Mom, I have Amy. And Mom, I don't like her. Wala po akong gusto kay Marimar and I will never like her. Paglilinaw ko kay Mom. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Mom sa kabilang linya. If that's the case, then let Rafael court your... Okay, Mom. Bye. Putol ko sa iba pang sasabihin ni Mom. Ini-off ko na rin ang aking cellphone para matigil na ang usapan namin ng aking ina. Napasabunot ako sa aking buhok. What's wrong with me? Marimar's point of view. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga para pakalmahin ang aking sarili. Pinigilan ko rin ang sarili ko na magpakawala ng luha matapos ang narinig kong pag-uusap ni na Marcus at ng ina nito. Hindi ko naman sinasadya na marinig ang pag-uusap ng mga ito dahil pumunta lang naman ako dito sa tapat ng kwarto ng binata para tawagin ito at ayain na sa hapagkainan para sa hapunan. Ngumiti ako ng pilit bago sinimulang katukin ang pinto ng kwarto ni Marcus. Sir Marcus? Tawag ko pa dito nung wala man lang akong narinig na ingay mula sa kwarto nito. Inilapit ko pa ang aking tenga sa pinto nito. Wala ko naririnig mula sa loob. Lalo kong inilapit ang aking tenga sa pinto sa pagbabaka sakaling may marinig ako na kahit na ano mula ron. Nagulat ako nang bigla na lang bumukas ang pinto, dahilan para mapasubsob ang aking muka sa isang bagay. Napatingala ako at napamulagat nang mapagtanto ko na sa balikat ni Sir napatama ang aking muka. Nakatayo ngayon sa harapan ko si Marcus habang nakakunot noo ito. Naramdaman ko pa ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Napakunot noo din ako. Bakit ang bilis ang tibok ng puso ni Sir? What? Inis na tanong sa akin ni Marcus na agad na inilayo ang mukha ko sa kanya. Tinitigan ko ang mukha nito. Umiwas naman ang tingin sa akin si Sir. May sakit ka ba, Sir? Ang bilis po kasi ng tibok ng puso nyo. Kinakabahan na tanong ko. Hindi ko mapigilan na mag-alala para dito. Ano ba? Wika nito bago ako iniwan na lang at nagsimula na bumaba ng hagdan. Sir, nakahanda na po ang hapunan. Wika ko naman habang sumusunod dito sa pagbaba ng hagdan. I know. Simpleng sagot nito. Tumahimik na lang ako at sumunod dito. Habang naglalakad pababa ng hagdan ay tinatigan ko ang likod nito at iniisip ang sinabi nito sa mom nito kanina lang. Hindi niya ako gusto at hindi niya ako magugustuhan. Paulit-ulit na bulong ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit nalulungkot ako sa katotohanan na yun. Hindi niya ba ako gusto kasi hindi ako kasing ganda ni Ma'am Amy? O hindi niya ako gusto kasi mahina ako at wala akong alam? Naputol ang mga iniisip ko dahil bigla na lang nauntog ang noo ko sa likod ng binata na ngayon ay nakatigil na pala sa paglalakad. Bumaling ito sa akin at sinamaan ako ng tingin. What are you thinking? Inis na tanong nito. Sorry, Sir Marcus. May iniisip. Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil narinig ko na may nag-doorbell. Buksan ko lang, sir. Wika ko pa bago nagmamadaling pumunta sa may pintuan para pagbuksan ang nag-doorbell. Hi, Miss Marimar. Bungad agad sa akin ni Rafael na siya kong napagbuksan. Napangiti naman ako dito. Hi! Balikbati ko dito. Nagsimula na itong pumasok ng bahay. Napansin ko pa ang mga dala nitong gamit. What are you doing here?
Galit na salubong sa amin ni Marcus na halos magkasalubong na ang mga kilay habang nakatingin sa gawin ni Rafael. "Can't you welcome me, pare?" Nakangiting tanong pa ni Rafael kay Marcus na lalong sumama ang timpla ng muka. "Dito na ako titira," dagdag pa ni Rafael habang nakangiti. "Welcome." Wala sa sarili na wika ko para kay Rafael. Napatingin ito sa akin at ngumiti. Ginulo pa nito ang aking buhok. "Thank you, babe." Wika naman nito sa akin. Napakunot-noo ako sa sinabi nito. "Babe?" Ulit ko pa sa huling sinabi ni Rafael habang nakatingin dito. Hindi ko kasi naintindihan ang sinabi nito. Napangiti namang lalo si Rafael na lalo kong ipinagtaka. "What did you say?" Galit na reaksyon ni Marcus na sinamaan ako ng tingin. Kinabukasan ay naabutan ko si Rafael sa kusina. Napakunot-noo ako dahil sobrang aga nito. Hindi ako makapaniwala na mauunahan ako nitong gumising. Sanay kasi ako na ako ang nauunang gumising para maghanda ng agahan ni Marcus. Base sa itsura nito ngayon na pawisan, ay mahahalata mo na kagagaling lang nito sa pag-iihersisyo. Agad kong nilapitan si Rafael nang mapansin ko na bubuksan nito ang refrigerator. "Malamig na tubig, sir?" Agaw ko sa akmang pagkuha ng binata sa malamig na tubig na nasa refrigerator. Inabot naman nito agad ang ibinibigay ko ditong tubig. Natawa pa ito ng bahagya habang nakatingin sa akin. "Thanks for the water. By the way, huwag mo na akong tawaging Sir, Miss Marimar. We are friends, right?" Wika naman ito sa akin. Napalabi naman ako. "Kung ganun, huwag mo na rin akong tawaging Miss Marimar. Then I will call you MC." Putol ko sa pag-iisip nito. Napakunot noon naman ito. "MC? Marimar cute." Nakangiting sagot ko dito. Sandali itong natigilan bago natawa ng mahina. "Okay, MC." Natatawa pa rin na sang-ayon nito. Nagkatawanan kaming dalawa. Agaw atensyon na pagpasok ni Marcos sa kusina. Agad na dumako ang masama nitong tingin sa akin. Ngumiti lang ako dito. "Ang aga niyo, sir ah." Wika ko pa dito na pinasadahan pa ito ng tingin. Napansin ko kasi na hindi pa ito naka-business attire, katulad ng lagi kong napapansin sa tuwing lumalabas ito ng kwarto nito. Nakasuot lang ito ngayon ng simpleng puting t-shirt at short. Nanibago din ako dahil masyado itong maaga ngayon. Hindi na ako pinansin ni sir dahil diretso na itong umupo sa naroroong upuan, kaya naman bumaling na lang ulit ako kay Rafael. Nginitian ko ito kaya naman ngumiti rin ito sa akin pabalik. "Gusto mo ba ng kape, Rafael?" Tanong ko dito. "Sure, gusto ko matikman ng timpla mo." Nakangiti naman itong sagot. Nagkatawanan pa kaming pareho ni Rafael pagkatapos. "Kainis, stop talking nonsense." Galit na saway sa amin ni Marcus. Saglit ko itong binalingan pero nasa dyaryo nitong binabasa ang atensyon nito habang nakakunot noo. Iniiwas ko na lang ang tingin ko dito at sinimulan na ang pagtitimpla ng kape. Kumuha na rin ako ng isa pang tasa para ipagtimpla na rin si Marcus ng kape nito. "By the way, MC, may boyfriend ka na ba?" Biglang tanong ni Rafael na ikinatigil ko sandali sa pagtitimpla ng kape. Agad ko rin namang ipinagpatuloy ang pagtitimpla nang makabawi ako. Napangiti ako sa naging tanong nito. "Wala." "Meron." Magkasabay pa naming sagot ni Marcus. Napatingin kaming pareho ni Rafael dito. Napakunot noo ako. "May boyfriend ako, sir?" "Sino?" Napatingin sa akin si Rafael pagkatapos. Tiningnan ako nito na para bang gusto nitong malaman ng totoo mula sa akin. Nagsimula naman ako ditong lumapit para ibigay dito ang tinimpla kong kape. "Talaga bang may boyfriend ka na, MC?" Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Rafael habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa akin. Hindi ko rin alam kung tama bang may nahimigan akong nalungkot sa boses nito. "Wala akong..." "Carlo, siya ang boyfriend mo, di ba?" Putol ni Marcos sa sasabihin ko na ikinagulat ko. Aray ko! Nang dahil sa gulat ay nabitawan ko ang tasa na hawak ko na may lamang kape. Tumilapon yon sa paanan ko, dahilan para mataranta ako. "Ano ba yan?" Gulat na reaksyon pa ni Marcus. Napatingin ako sa gawin ng binata na ngayon ay nakatayo na sa kinauupuan nito.
Sir, okay lang po ako. Are you alright, MC? Worried na tanong sa akin ni Rafael na akmang lalapit na sana sa akin kung hindi lamang ito naunahan ni Marcus. Nagulat pa ako nang bigla na lang umupo sa may paanan ko si Sir para tingnan ang paa na natapunan ng kape. Bahagya akong napaatras nang may maramdaman akong parang kuryente na dumaloy sa aking katawan dahil sa pagkakahawak nito sa akin. Stay still! Pigil pa sa akin ni Marcus nang muli akong magtangkang umatras palayo dito. Napatingin ako kay Rafael na may pagsusumamo para humingi dito ng tulong. Pakiramdam ko kasi hindi ako makahinga ng ayos dahil sa presensya ni Marcus. Mukhang nakuha naman ni Rafael ang gusto kong sabihin dahil nagsimula na itong lumapit sa akin. Ako na bahala sa kanya, pare. Rafael, no need. I can handle her. Masama ang tingin at seryosong sabi naman ni Marcus kay Rafael. Napamaang na lang ang dalaga sa inasta nito. Nagulat pa ako nang bigla na lang akong buhatin ni Marcus para lumabas ng kusina at pumunta sa may sala. Sir, ibaba niyo na po ako. Ayos lang naman po ako eh. Gagaling din po agad. Tumigil ka, Marimar. Galit lamang nasaway nito sa akin. Napansin ko pa na sobrang seryoso nito ngayon kaya naman pinili